Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Let us all pray, dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our unrighteousness, for all our sins. Bless your message of salvation, O Lord. In the name of our dearest Jesus, we cast out all demons of hindrances, doubts, unbeliefs, cast out in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Rada Almeda and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings po to all the beloved Almeda family, beloved children, and to our beloved preachers, beloved workers in the vineyard of the Lord. Hallelujah, our beloved brethren, especially our beloved visitors, our live webcast viewers, a pleasant evening to each and every one. Mga minamahal, we're on the critical days. Wala tayong ibang maaasahan sa huling panahon kundi ang Diyos ay ang kanlungan sa atin. Alam po natin ang kaganapan, mga minamahal ko, maging sa ating bansa, sa karagatan ngayon, ay talagang delikado po, mga minamahal ko. Ang malaking bansa na ito po'y mga komunista, communism, walang Diyos, mga minamahal ko. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, maliit na bansa, maaring maliit yung mga barko natin, pero sila-sila ang nagbabanggaan. Tayo po, ang bansang Pilipinas, ang sandatahang Pilipina, dito po sa bansa natin ay talagang pinag-iingatan. Kaya mga minamahal, sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, buksan lang natin ang ating mga puso sa harap ng ating dakilang Diyos at siya ang ating kanlungan sa atin. Amen. From the book of Psalms, chapter 62, verse 8. Amen. The book of Psalm, chapter 62, verse 8. Trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Mga awit, Kapitulo 62, versikulo 8. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon. Kayo mga bayan, buksan niyo ang iyong puso sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, walang ibang itinuro kundi umasa tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil siya lamang po ang kanlungan sa atin. Kailangan lang bukas ang ating mga puso upang lubos na ibigay natin ang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. During the time na kung saan ang bansa po natin ay sasakupin na ng mga komunista. Ngunit, mga minamahal ko, ang ating dearly beloved pastor, mga minamahal ko, with the family, isinulong po ang isang malaking krusada laban sa komunismo. Communism is Satanism. We love the communists, sabi ng ating dearly beloved pastor. Nagpadala ng maraming mga yung papatay sa ating mga pastor, mga minamahal ko, yung mga talagang kayang kumitil ng buhay sa magitan ng armas. Pero lahat po ng mga ipinadala ng komunista, Communist Party of the Philippines, mga minamahal ko, nakonberte dahil yung mga armas nila ay hindi nagtatagumpay. Open na mangaral ang ating mga pastor sa dako ng Luneta, from Pampanga, mga minamahal kung ano-ano mga brigada ang pinadala, iba't ibang mga armas. Dito sa Maynila, ayaw pumutok. Pagdating sa Pampanga, pumuputok. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos ay totoong kasama natin. Huwag tayong matakot, sabi ng banal na kasulatan, dahil
ang ebanghelyong ipinapangaral dito ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga memako, dumating sa ating ang salita, hindi lang sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Atin pong basahin. From the first book of the Thessalonians, chapter 1, verse 5. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Dito po sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 1, ang talatay 5. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, sa buong panahon, ang ating mga buhay, iasa natin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lubos ang pag-ibig na ating iukol sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ang ebanghelyong ipinangaral po ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi po, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan, na gaya ninyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Lubos ang pananampalataya ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tayo po ang nakinabang po tayo dahil yung turo ay totoo. May kapangyarihan na sinasabi ng banal na kasulatan, when the Holy Ghost will come upon you, you will receive power. And you will be witnesses unto me in Judea and Samaria and the uttermost part of the earth. Talagang ipatutotoo mo eh. Yung karamdaman pong hindi gumagaling, siya ang dakilang manggagamot. Pinalaya tayo sa lahat ng kasamaan. Guminhawa po tayo, narinig niyo po yung buhay na patotoo na habang tumatagal ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, talagang napakasarap damhin ang kabutihan ng Diyos. Nag-i-increase. Una ang pananampalataya mo, iahabol na yung mga pagpapala, mga minamahal ko, maging sa trabaho mo, higit sa lahat, yung espiritual na pagpapala na tayo'y magamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kumpleto, wala pong kulang dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin, mga minamahal ko. Whether kung ano man ang iniisip ng ibang sect at denomination, minsan po kasi hindi natin malaman kung naiinggit eh. One time, meron pong isang pastora na lumapit sa akin. Sabi niya, bakit ganun kayo manalangin? Totoo po, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor, pinagpala kami sa lahat ng pagpapala. Ibig sabihin, nagko-question, naiinggit lang. Pero nakinig ng salita ng Diyos, naramdaman niya ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Paano ba yung pangangaral niyo? At talagang kinikilabutan ako. Dito po kasi yung kapangyarihan ng Diyos upang kausapin kayo. Ito ang tunay na ebanghelyo na may kapangyarihan, kalakip na ang banal na Espiritu ay nangungusap po sa inyo. Kaya imbitahan ko po kayo. Ito po yung leaflets. Panoorin niyo po kami. Ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sa huling panahon, mga minamahal ko, nung umakyat ang ating dearly beloved pastor, doon po sa Talipaw, Sulu, mga minamahal ko, para mapalaya ang foreign estudiants, isang kalahating buwan na po. Magmula July, August 15 na po. Pero mga minamahal ko, walang takot. Mga minamahal ko, ito nga ang unang verse na inihayag ng ating mahal na pastor doon sa bundok ng Talipaw, Sulu. Kaya sabi niya sa mga 12 prayer warrior, walang kailangan 100% ang faith natin. Kung hindi, pugutan ka ng ulo rito. Kaya hindi natakot ang ating dearly beloved pastor.
From the book of Isaiah chapter 41 verse 10, atin pong basahin. The book of the prophet Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Isaias Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka, ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen! Praise the Lord! Ang kinalalagyan nila nung panahon na yan, that was year 2000 po yun eh. So, magsi-silver anniversary na tayo ng ating Talipaw Sulu Peace Mission, mga minamahal ko. Ang sabi po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Totoo po ang katapatan ng Diyos. Walang armas na nagtagumpay, mga minamahal ko. Maging mga military assault nga nung mga bomba, hindi po tumalab, mga minamahal ko. Bakit? Ang Diyos natin kasi ay totoo at tapat. Kung ano nakasulat sa Biblia, magaganap yan, mga minamahal ko. Bawat isa sa atin noon, nung panahon na yan, tayo po yung inuusig ng marami. Sasabi, bakit ganun? Bakit? Ang daming bakit eh. Pero mag-antay na lang kayo. Makita nyo ang himala. Wala na, pinugutan na sila ng ulo. Minasakar na sila. Hindi po, nagkakamali kayo. Fake news po yan. Abangan nyo yung tunay na balita na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay Diyos na makapangyarihan, kaya niyang palayain ang mga foreign hostages, kaya niyang pagalingin at ang yung mga mababangis na tao, mga minamahal ko, pwede niyang paamuin. Amen? At yan ay naganap. Kaya nga, sinasabi natin, talagang tagumpay ang peace mission na yan na ito na naman ang pinaghahandaan natin. I-prepare natin upang sa panahon ng selebrasyon, marami tayong maakay na tao. Dahil wala na talaga ang pag-asa mundo. Nalalapit po tayo sa nuclear war. Nalalapit po tayo sa sinasabing the big one. Tsunami, lahat na tumataas ang antas ng kasamaan. Pero tayo po narito kung bakit tayo dumadalo ng dumadalo, naturuan tayo ng tunay na aral na ating pakikinig ng salita ng Diyos. Doon sa atin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong matakot. Mga minamahal ko, pinag-uusapan na ng iba't ibang bansa ngayon. Nakaredy na. Dahil sinisisi pa ang bansang Pilipinas. Bakit daw nagbanggaan yung barko nila? Mga minamahal ko, sarili nilang mga sundalo namatay. Samantalang ating mga opisyales ng ating bansang Pilipinas, kalma lang sila. Dahil alam din nila na dito sa bansa natin, tayo po ay bansang lupang hinirang na merong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kayang talunin ang maliit na bansa dahil tayo po ay malaki at lubos ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sino po ba, aling church, ang maaasahan ngayon na talagang pakikinggan ng Diyos ang ating dalangin? Walang iba. Ito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangako ng Diyos, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Totoo yan. Na-experience mo yan Mga armas nga, hindi magtagumpay. Lasunin ka, hindi tumatalab. Mga minamahal ko, naalala ko doon sa necrological service na pinuntahan namin. From the Olongapo Brethren, namatay yung loved ones nila. Mga minamahal, mayroong bata na i-present doon. Yung bata talagang
Musmus pa yan eh. Mga 4 years old o 5 years old. Could you imagine yung patotoo ng pamilya? Kinagat ng pusa, hindi tumalab ang lason. Kinagat ng aso, hindi rin tumalab ang rabies, mga minamahal ko. Nung huli, kinagat ng ahas. Nakabitin pa nga rin yung ahas eh. Mga minamahal ko, lumayas yung ahas, namatay din. Pero ang ating malakapatid na bata, totoo po, hindi nagtagumpay ang kamandag ng hayop. Bakit? Childlike faith yun eh. Hindi kayang tibagin, mga minamahal ko, dahil tayo ay tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa huling panahon, pwede na tayong makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Hindi po labanan na magkaroon tayo ng armas, karnal na pakikipagbaka. Ang ating kaaway po ay nasa himpapawid lang. Puro mga masamang espiritu na pinakawalan ng dyablo upang ikaw ay ibagsak, mga minamahal ko. Malugmok ka upang mawala ang iyong pananampalataya. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, without faith it is impossible to please God. Ngunit kung ating pananampalataya, magmula nung tayo makakilala sa ating mahal na Panginoon, pinanghahawakan natin yan, lumalakas ng lumalakas. Why worry? Huwag kang matakot. Lumabang ka lang ng spiritual battle. From the 1 Timothy chapter 6 verse 12, atin pong basahin. The first book of Timothy, chapter 6, verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talatay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo inuutusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawal po ang duwag ngayon sa huling panahon. Ang dyablo ay sumisilo 24 hours a day. He's like a roaring lion seeking whom he may devour. Actually, takot ang dyablo na tayo'y mamatay eh. Sa karamdaman, hindi ka matatakot eh. Ang misyon ng dyablo, pabagsakin ang iyong pananampalataya upang pag nakalugmok ka na, tutoksuin ka na at sasabihin niya, walang Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Pero dito pinaninindigan natin eh. Naranasan natin mismo, mga minamahal ko. Kaya hindi tayo pwedeng tumalikod sa pakikipagbakang ito. Ang sabi, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka upang ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Kaya mga minamahal, pag sinabing, magpatotoo ka, ay hindi ko kaya. Nininervyos ako. Mga minamahal, nung gumagawa tayo ng kasamaan, hindi tayo naninervyos eh. Ang tapang pa nga natin eh. Pagkatapos nandito sa banal na gawain o saan man lugar, binago ka ng ating mahal na Panginoon. Ito ang gagawin mo. Ipatotoo mo na merong Diyos na nagpagaling sa iyo. Merong Diyos na nagbago ng buhay. Merong Diyos na guminhawa ka mula sa kahirapan at totoong pangako niya, merong buhay na walang hanggan. Nakakalamang ngayon ang masamang balita. Kaya maraming nagsusuicide. Marami pong talagang anxiety, lahat na po. Pero ikaw at ako, yung lugar na ating pinupuntahan sa banal na gan, ito ang ating kanlungan. Amen. Lahat po na nagsusumikap makadalo ng 3 times a week. Lahat na nakikiisa sa ating banal na gawain. Wala na kasing panahon eh. Kung magkaroon ka pa ng panahon sa ibang bagay, mga minamahal ko, sa ating mga cellphone, mga minamahal ko, kung ituon mo ang pansin mo,
Ituon mo ang puso mo sa pakikinig. Sa magitan ng ating banal na gawain, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Talagang itinalaga ng Diyos ang mga cellphone para sa mga tunay na Kristiyano upang lumago ng lumago, maging matatag sa huling panahon na sa pakikipagbakang espiritual, lagi tayong magtatagumpay. Amen? Mabuting pakikipagbaka. Ang makasanlibutan, masamang pakikipagbaka. Ipapahamak ka. Ngunit tayo po, mabuting pakikipagbaka. At doon po, sinisiguro natin ang tagumpay, kung paano ang tagumpay sa Talipaw, Sulu, kung paano pinalaya ang mga foreign students, pinagaling ang may mga karamdaman, nagkaroon ng kapayapaan sa bansang Pilipinas. Mga minamahal ko, kung hindi, para tayong Thailand and Cambodia sa isang iglap. Mga minamahal ko, gera kagad. Pero dito, under control pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin, ang ating mga tuhod, iluhod natin sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mga kamay, itaas natin, humingi tayo ng kahabagan sa ating mahal na Panginoon. Bigayin natin ang ating mga puso sa huling panahon na ito, lalo na sa ating panambahan. Lumuha tayo para sa kaligtasan pa ng maraming tao, lalo na ang bansang Pilipinas. Protektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon at malaman ng buong mundo, maliit ang ating bansa. Pero ang mananampalataya dito ay talagang mas higit pa sa higante ang kanilang kapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa huling talata dito po sa 2 Korinto 2:14. Atin pong basahin. From the second book of the Corinthians chapter 2 verse 14. Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of his knowledge by us in every place. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Dapat salamat sa Diyos na lagi pinagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Narito tayo sa buong katotohanan. Tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran at ang ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya nga sinasabi lagi nating inaalala, isinasapuso ang kanilang pangangaral. Kasi doon sa langit, ang lakas po ng prayer natin. Kausap nila ang mahal na Panginoon. Sasabihin ng mahal na Panginoon, sige na nga, pagbigyan ko na yung ating mga anak. Yung mga patuloy na nagpapakatatag, gagawin kong lalakas na lalakas. At sinasabi po ng banal na kasulatan, magpapasalamat talaga tayo. Salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat tao. Paano po malalaman ng mundo kung hindi tayo magsasalita? Mga minamahal ko, how will they know kung tayo'y naka-silent mode, mga minamahal mo? Naka-silent mode, mga minamahal ko, sa magitan ng ating patotoo, sa magitan ng mga cellphone. Pwede ka namang humayo through cellphone, video call. Ihayag mo ang kabutihan ng Diyos. Patanggapin mo may mga karamdaman. Marami kang mahayagan ng kabutihan ng Diyos. Mga minamahal ko. Kaya nga, yan ang nais ng ating dakilang Diyos na ipakilala sa lahat ng dako. Kaya sa buong mundo ngayon, magpasalamat tayo. Nandyan ang ating minamahal na mga kapatiran sa bawat bansa, sa bansa. Sila ang ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito sa bansang Pilipinas, wake up. Bilang pagpapasalamat, we are the living armies of God. Pag sinabing sundalo ka, wala na pong atrasan ito.
sulong mga kapatid. Sons of God, march forward. Walang backward dito. Walang nanlalamig. Kailangan po na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang siya lang nating maaasahan sa huling panahon na sabi, mga minamahal ko, magsitiwala kayo sa Kanya ng buong panahon. Buong panahon. All of your days, sabi ng ating mahal na Panginoon, all the time. Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong mga puso sa harap niya dahil ang Diyos ay kanlungan sa atin. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating mahal na Panginoon habang inaanyahan po natin ang ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, maging sa lahat po ng ating live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz.